Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Okay po. So, nagagalak po tayo sa umagang ito na muling ipagkaloob sa inyo ang salita ng Panginoong Diyos. Bagamat mga kapatid, aminin ko ay naligaw ako kung ano ang panahon na Akala ko ay October pa lang. So, hindi ko po alam na first day na po, first Sunday na po ng November. So, kayo na ko lamang po umaga, binasa ang ilan sa mga ito at pinagandaan ang ilan sa mga ito. At ganoon din po, ang ilan sa mga illustrations na makikita niyo po ay ginawa po sa Jonesboro Church po, Jonesboro Church of Christ. Isa sa mga illustrator ay si Steve Shepherd po. At sa umaga pong ito mga kapatid, God is. So, isa sa mga kapag hindi na po ako nakakapaghanda ng wala po akong mahabang panahon mga kapatid, ang pinaka-tinatakbuhan ko po ay yung aking kalakasan, yung Psalms. Ito po isa sa mga aklat na napakadaling para sa akin po ito yung mga napakadaling explicate nga pong tawag nila yan, explicating of Psalms, at napakadaling gawa ng mga sermons o gawa ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Kaya dahil po sa kakaunting panahon ay puntahan po natin Ayan lamang po ang maikling pamagat niyan mga kapatid, upang madali nating matandaan. At alamin po natin mamaya kung ano-ano ang mga katangian ng Panginoong Diyos o ano nga ba siya. Sabi niya, ang Diyos ay ano nga ba? Meron pong isang orator, ang pangalan niya po ay nagsasalita po siya doon sa isang parke sa London ang tao pong ito, sabi niya my hatred to God begins because I inherited it from my grandfather. Sabi niya, ang aking lolo ay isang atheist, ang tatay ko ay isang atheist, at salamat sa Diyos, ang sabi niya, ako rin ay isang atheist. Okay? So nakakatawa, sabi niya, hindi siya, galit siya sa Diyos, pero salamat sa Diyos dahil isa rin siyang walang paniniwala sa Diyos. In a Missouri, mga kapatid, years ago, merong isang liberal town doon, about 35 miles of Joplin. Itong liberal na lugar na ito, kung saan walang churches. They do not allow churches. They do not allow people who posted about the Bible. They do not allow people to talk about God. Ang sabi nila, this is part of the United States where there is no priest, there is no preacher, there is no minister, there is no church, there is no God, there is no Jesus, there is no hell, and there is no evil. But one of the elders, sabi po ni Elder Clark Braden, tumanaw siya doon kaya lang nagsalita siya, sabi niya, I'm showing you today that there's a little else evil in your midst. Yung sabi niya, meron dito sa lugar ninyo, dahil wala nga kayong church, wala kayong Diyos, wala kayong Panginoong Jesus, wala kayong paniniwala patungkol sa banal na kasulatan. Ang sabi niya, meron ditong demonyo o diablo o meron ditong impyerno. So dahil din sa kanyang sinabi, etong si Braden he was arrested for a criminal libel. So, inakusahan siya ng libel at nagbayad siya ng $25,000 damages. So meron pala pong batas na ganun na bawal ka magsalita patungkol sa mga bagay na naayon sa Panginoong Diyos. But isa sa mga sinabi niya, an infidel surrounded by Christians may sprout his infidelity, and the community may be able to stand it, but it will never do to establish a society with infidelity as its basis. So, paikli po. Ayan, sabi niya dahil dun sa mga nangyari sa kanya, it will never do to establish a society based on unbelief and infidelity. So wala daw pong isang sosyudad na tayo ay may tatayo na yung mga tao doon ay talagang samahan o lupon sila o komunidad sila ng mga taong walang pananampalataya o hindi nila pinahawakan yung kanilang paniniwala o patungkol sa ating Panginoong Diyos. Either, sabi nga po nila, either meron kang konting paniniwala sa Diyos o talagang ignorante ka sa Panginoong Diyos o meron kang matatag na pananampalataya. Meron pong isang lalaki, isa siyang atheist from the start, a self-acclaimed atheist, si Dr. George Crane. Noon pong siya ay malapit nang mamatay, tinawag niya yung kanyang lawyer. Ang sabi niya doon sa
kanyang lawyer, tumawag ka ng mga ngaral, ng pare, at saka ng isang rabbi. Yun ang hiningi niya, no? Bago siya mamatay. Ang sabi niya doon sa mga taong ito, sa mga gentlemen, marami akong naisulat, marami akong nasabi patungkol o laban sa inyong Diyos, o laban sa Diyos, at laban sa iglesia habang ako ay nabubuhay. O yung binabanggit niya po yung mga denominations. Sabi niya, itong mga bagay na ito ay, sabi niya, hindi niya naman daw ninais, ngunit na-realize niya, habang siya ay tumatanda at nalalapit na sa kanyang kamatayan, ang lahat ng kanyang mga sinabi ay mali. Pero nakakatawa, sabi niya, no? Isa lamang ang hinihiling ko, pwede ba ninyo, kayo'y maging tagapamagitan ko sa Panginoong Diyos? Make an intercession for me, para sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, naisip niyo ba, no? Ano kaya ang kanyang, ano ba kung magagawa ng tatlong ito? O ng tatlong kanyang tinawag para lamang mapawalan ng kasalanan itong taong ito? Na sabi niya, ipanalangin niyo ako upang ang aking mga kasalanan ay mawala. Ano po? Ano pa kayang gawin itong taong ito na malapit na siya sa kanyang kamatayan? O nalalapit na siya doon sa kanyang kamatayan. So God is an existing God. God creates, God builds good things in this world. God blesses us with good things, and God established everything for a perfect human being. Okay? So, let us see the Psalms, mga kapatid. Tingnan po natin. The Psalmist declares God is what? Una, ito po ang sabi niya. So, God is our refuge, and we must not fear. Tingnan po natin yung mga verses. From the music of the Korahites, or from the family of Korah, according to the Alamot, Alamot style, or a song. Yun po yung ibig sabihin ng Alamot, isang awitin. Ang sabi po niya, sa mga sumunod na versikulo, sa verse 3, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Through the earth give way, and the mountain fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. So yan po ang sabi ni Korah, ng family ni Korah. Ayon sa kanyang isinulat. Una, sabi niya, ang Diyos ay ang ating handungan. Na tayo ay dapat hindi matakot, o hindi dapat tayo matakot. Meron isang bata na kasama yung kanyang tatay. They were traveling, going to west. Dumating yung gabi. Nakakita sila ng isang bunker. Dahil sa gabi na, kailangan nilang magpahinga. At yung may-ari noong bunker, hinayaan niya na dahil nga mayroong dalawang kwarto doon, hinayaan niya na manatili doon yung young man at saka yung kanyang tatay. So sabi ng kanyang tatay, magbantay ka sa buong magdamag. I-load mo yung iyong baril at kung sakasakaling may makita kang kakaiba o maaaring maging balakid sa atin, sabi niya, ay ihanda mo ang iyong sarili. Pero nung gabing iyan, ang ginawa nung may-ari ng bunker, nagbasa siya ng kanyang banal na kasulatan, tapos nanalangin siya. Tapos maya-maya, ang ginawa ng batang lalaki, tinabi niya na yung kanyang baril at natulog na siya. Tinanong siya ng tatay niya, bakit mo ginawa yun? Hindi mo ba alam na delikado dito sa lugar na ito? Sabi niya, kung nasaan ang isang taong mayroong dalang banal na kasulatan at nananalangin, alam po ang sabi niya, nandoon ang Panginoon Diyos. At iingatan tayo ng Panginoon Diyos. So everyone knows, mga kapatid, the Bible is a book of influence. And prayer makes a greater influence sa bawat isa sa atin. Makes things come true. Sabi nga, come true sa bawat isa sa atin. Dito sa bansang ito na pinapayagan o meron tayong bukas na pananampalataya. Sabi nga, anumang religion ang ating itatag ay pinapayagan ng bansang ito. Ngunit paano kaya, mga kapatid, doon sa mga bansang walang o pinagbabawal ang katulad nitong pananampalataya meron tayo? Katulad sa India, meron doon isang missionary.
Ito po ang ginawa ng Panginoong Diyos na sa lugar na kung saan sarado ang kanilang isipan patungkol sa pananampalataya sa Diyos. Si Ajay Lal na po. Last July, sumulat itong si Ajay Lal. Sabi niya, our brave and courageous worker rescued 9 children, siyam na kabataan o siyam na mga batang babae na kung saan they were under sex trade operation in India. So itong mga batang ito, they are ranging from 2 to 8 years old. Kita niyo po napakabata ng mga prostitute doon po sa India. 2 to 8 years old. Nagtulong-tulong yung leaders ng church at maging yung missionary upang iligtas itong mga batang ito. At sila ngayon ay, sabi niya, ayon sa sulat, the children are now in a safe place and receiving food, shelter, and a good education about the Word of God. The Word of God. So, God knows everything and God works in every mga kapatid. God is clearly working o gumagawa siya kahit doon sa lugar na kung saan malabo o mahirap na ipahayag yung pananampalataya. So, God's grace prevails over evil. So, sabi niya, therefore we will not fear though the earth gives way and mountains fall into the depths of the sea. So, God is our refuge, our hiding place. Therefore, we will not fear. So, but, mga kapatid, katulad sa amin, sa school, madalas itong nangyayari. Minsan, nakakatawa din yung mga maliliit na bata. On how are they going to react? Kuminsan kasi, sa amin, merong fire drill at saka earthquake drill sa school. Pero may mga ginagawang school na mga unannounced na drill. So kasi yung mga announced drill ay, syempre, mapaghahandaan mo yun. Alam mo na practice lamang yan. O alam mo na talagang paghahanda lamang yun sa tunay na pangyayari. Pero minsan, may mga drill na talaga hindi ko rin alam. So, tumunog yung bell, mahaba, ng 3 beses. Sabi ng mga bata, Sir, ano po ba yun? Sabi ko, tuloy lang ang klase. Wala lang, nagalaw lang yung bell. Tapos pagtingin ko dun sa labas ng classroom ko, lumabas ako. Ako na lang pala yung nasa taas at yung class ko. Sabi ko, kung lumindol, patay tayong lahat. Pero okay lang ako. Mga bata pa naman kayo, diretso kayo sa langit at kasama nyo naman ako. So, ayun po, kung minsan, nawawala sa isipan natin itong mga bagay na ito sa sobrang kampante natin sa ating Panginoong Diyos. Na yung mga delikadong pangyayari nakakalimutan natin. But what sabi niya, but what if the earth shake or the earth gives way or gives way to the depth of the sea? Paano kaya, mga kapatid? Ano ba yung tawag nila doon ngayon? Yung, kalimutan ko po, ayon sa DepEd memo, ang pagkakaintindi ko, ang tawag doon ay big event. Yun nga ba ang tawag doon? Doon sa pinakamatinding earthquake na mangyayari dito sa Luzon. Yun yata yun, ayon doon sa DepEd memo namin. Dahil meron kaming fire drill nitong nakaraan. Hindi kasi ako matindang seminar. Dahil nagawain ako sa umaga. So hindi ako naka-attend. Inisip ko, ano nga ba yun pinag-uusapan? Okay, sabi nila, ito nga, yung pinakamalaking earthquake na maaaring mangyari daw po dito sa Luzon. Pero anong dapat natin ikatakot? Ang nakakatawa, sabi nga po sa banal na kasulatan, to be absent from the body is to be at home with God. Naniniwala po ba kayo doon? Nakapagwala ka na sa physical na katawan mo, kasama ka na ng Panginoong Diyos. Opo, sa ating mga Kristiyano, ganun po. Kaya nga, nagtanong sa akin yung isang co-teacher ko, sabi niya, Brian, bakit parang napakakampante mo sa mga ganitong pagkakataon na kahit na napakahirap, dami nating problema, kahit na, sabi nga nila, nachichismis tayo, na nakakasuhan, bakit kampante ka lang? Sabi ko, ito na mga bagay na ito, lilipas din. Kahit na anong mangyari sa mundo, tayo lilipas din tayo sa mundong ito. Ngunit ang mahalaga, sabi ko, meron tayong pananampalataya na pagkatapos sa buhay na ito, ay kapiling tayo ng Panginoon.
Maraming mga tao, they are anxious of everything. Ano po? Kinakabahan sila sa maaaring mangyari bukas, mamaya, o sa mga susunod na araw kung ano ang kanilang dadamtin, kanilang kakainin, o kung ano ang kanilang mga gagawin ano po, para sa paghahanda sa kinabukasan. But I know, we fear, however, mga kapatid, ano po, fear comes because of lack of faith. Dumarating ang takot dahil kulang tayo sa pananampalataya. Dumarating yung ating pagkakaba dahil kulang tayo sa pananampalataya. Sabi nga po, when everything fails, wag tayo matakot dahil nandyan pa rin ang ating Panginoong Diyos. Kahit na tayo na yung pinakawawa, ano po mga kapatid, wag tayo matakot dahil kapiling natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo na komunidad ng mananampalataya, tayo ang komunidad na naniniwala na pagkatapos ng buhay na ito, tayo ay maliligtas. Sumunod po mga versikulo. Sabi po niya, God is our strength and we must not fall. Basahin po natin mga kapatid po. From verse 4 hanggang verse 7. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fail. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdom fall. He lifts his voice, the earth melts, the Lord Almighty, God with us, the God of Jacob is our fortress. Kayo po, mga kapatid, ano ang kinatatakutan ninyo? Kung tatanungin ko po kayo, ano ang kinatatakutan ninyo? Sino bang takot sa kamatayan dito? Ay, buti naman po ako lang. Sino po ang takot na mawalan ng mahal sa buhay? Tayo po, hindi po ba? Sinong takot na mawalan ng pera sa bulsa? Sinong takot na masunugan ng tahanan? Takot na manakawan ng sasakyan? Takot na madukutan ng mamahaling cellphone? Diba? Sabi niya nga po, God is our strength and we must not fall. Ako po mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang kinatatakutan ko? Ang magsalita sa harapan. Mula po nung bata ako, yun na yung kinatatakutan ko. Pero bakit ako naging preacher? No? Bakit kaya ako naging mahangaral? At yun ang kinatatakutan ko. Ang lagi ko pong iniisip noon, nung nagsisimula pa lang ako mag-aral, sabi ko, itong mga kaalamang ito, siguro magagamit ko ito hindi sa pagtayo sa pulpito o hindi rin sa pangangaral, hindi sa pagbibigay lang ng advice. Yun lang po yung naisip ko noon. Ano po? Pero dahil nakita ko yung great need of the work ng ating Panginoong Diyos, kaya sabi ko, kailangan ko ihanda ang sarili ko na tumayo. Pero ang kinatatakutan ko, ano nga ba ang sasabihin ko kapag dumating itong mga mahihirap na bagay na ito? What to preach, what to say, what to advise sa mga taong, halimbawa, mga kapatid, katulad nito, what would you say if a young couple, meron silang 3 taong anak, tapos na-hospital yung batang iyon, at namatay ng walang dahilan? Ano po sasabihin ninyo? Okay lang yan, nandyan ang Diyos. Kapiling mo naman siya. Yun po ba? Paano naman po ang isang babae na meron siyang marital problems? Ito talaga problema ko to. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa mga bagay na ito. Meron isang babae na meron siyang marital problem. Alam niya na yung kanyang asawa was cheating on her. What advice would you give to her? So, in a slightest Christian or biblical viewpoint, mga kapatid, itong mga bagay nito, madalas ko nakakaharap ito dahil nga po, yung client ko, tao, mga magulang. Sila ang madalas na nagtatanong nito sa akin, ano ang gagawin ko? Namatayan ako ng anak? Ano ang sasabihin ko? Hiniwalayan ako ng asawa ko. Sumama sa iba. Ano ang gagawin ko? Nasa ibang bansa ang asawa ko ngayon. Ayaw niya na kaming kilalaning pamilya. I don't know what to preach, mga kapatid, pagdating sa mga bagay na ito. Alam niyo ba ang pinakaginagawa ko? I just listen. Sabi ko, matutunan. Nakakatawa sa akin. Sabi ko, marami ako natututunan. Yun lang, Pero hindi ko alam na doon pala sa hindi ko pagsasalita, nakatulong pala ako doon sa taong kausap ko. Ang madalas kong sinasabi, ma'am, sir, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko patungkol sa mga bagay na yan. Kapag nagbigay po ako ng idea o ng advice sa inyo, magiging ideal lamang.
Sabi ko po sa kanila, maniniwala ka ba sa isang tao na single tapos pag-uusapan nila yung patungkol dun sa bagay na pag-aasawa, pag-ihiwalay, pagkakaroon ng kirida, ano po, o ng affair sa iba? But because, mga kapatid, our nation, our culture, is based upon the belief of the father, yung father na priest, ay kahit na single yan, pinaniniwalaan nila. At ganun din, ang lagi nilang sinasabi sa akin, pastor ka naman preacher ka naman you know what is best. Pero kabado pa rin ako, kabado pa rin ako na magsalita o magsabi ng mga bagay dahil hindi ko alam kung ano ang nagiging outcome noon. But we need to be strong. Yun po ang sabi ng Panginoong Diyos. Even though nations fall, but the Word of God stays, endures, mga kapatid. So I just read, sabi ko na lang, babasa na lang po tayo sa banal na kasulatan. At ang nakakatuwa nito, kapag pala ang isang babae o isang lalaki, umiyak na sa inyong harapan, para bang naiibsan yung kanilang mga suliranin o problema. Nababawasan yung kanilang mga problema. Kaya kung minsan natatakot ako na dumarating yung parent-teachers meeting, mga kapatid, yun ang pinakinakabahan ako pag dumating yung bagay na yun. Alam ko, na meron na namang mga ganong problema akong kakaharapin. Yung iba, tatanong nila, paano ko ba palalaki itong anak ko? Pasaway siya masyado. Marami siyang problemang ginagawa. Pero ang nakakatuwa lang, mga kapatid, even though I'm serving, ang estudyante ko ay 250 almost na po. Ang nakakatuwa doon, kilala ko ang bawat isa sa kanila. Alam ko, kapag kasinigawan ko itong isang ito, mawawala yung confidence niya sa sarili niya. Pero alam ko kapag pinagalitan ko na gusto itong isang ito, yun ang mas gusto niya at yun ang susundin niya. May mga taong matigas ang puso talaga, kahit mga bata pa. May mga tao talagang, yung iba naman, mahaba yung kanilang pain endurance. Kahit masaktan, makikita mo hindi iiyak. May mga bata naman na talagang maliit lang yung kanilang asarin mo lang ng konti, iiyak na. So, yun yung mga kinakaharap kong problema sa araw-araw, mga kapatid, ng aking pagtuturo, ng aking pang-araw-araw na pagtatrabaho. Itong mga taong ito. At ang laging sinasabi sa isipan ko, itong mga batang ito, regalo ng Panginoong Diyos. Paano ko sila mapapalaki ng gusto? Sabi ko nga sa mga magulang, ilang oras po ba ninyong kasama ang inyong anak? Alam niyo po ba ang sagot ng ilang sa mga magulang, sa gabi lang? Tapos yung iba, bakit wala ang nanay at tatay mo? Si Yaya lang po ang nandito Yun yung madalas nating problema. Kaya kung minsan, meron akong isang estudyante, lahat ng bangkit niya ng letra, mga kapatid, Bisaya. Bagamat mayaman itong batang ito, hindi marunong mag-commute, taga-dulo lang siya. Pero hindi siya marunong mag-commute. Sapagkat sinusunod hinahatid ng yaya niya. Pero kapag nag-usap kami, mga kapatid, English niya lahat, pati Tagalog niya, Bisaya. Sabi ko, saan mo natutunan niyang lingwahe na yun? Di si Yaya, galing-galing niya magturo. So, nakakatawa, sabi ko sa mga magulang ba talaga kayo? Alam niyo ba kung anong pangangailangan ng inyong mga anak? Alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng inyong mga anak? Ang nakakatawa ko minsan, sinusugod ako ng mga magulang, mga kapatid. Nagiging problema ko ito. Tapos, sasabihin nila, ay, ang anak ko, mabait yan, Mabait yan. Buti na lang, naggumagawa ako ng records. Tapos, ma'am, pakibasa na lang po yung record. Tapos, sabihin niyo sa akin kung mabait ba talaga yung anak niyo o hindi. Tapos, tanongin niyo yung mga estudyante, So, talagang mahirap, So, we need to be strong, mga kapatid, Lalo na, tayo na nasa iglesia. Tayo na may tangan ng katotohanan. Kung minsan, nagturo ako ng science tapos dumating ako dun sa evolution part. Sabi ko sa mga estudyante ko, may test tayo bukas. Yung maka-zero, bibigyan ko ng 90%. You don't need to memorize that. Sabi ko sa mga estudyante ko, evolution theory, huwag niyo i-memorize yan. Huwag niyong pansinin yan, sabi ko sa kanila. Huwag niyong ilagay sa isipan niyo, sa puso niyo, na totoo itong mga bagay na ito. Oo nga
naman, ano po, kasi kapag bata ka, talagang mas gusto mo yung mga nakakamangha. Ano? Pero kapag binanggit mo na ipatungkol sa pananampalataya, they are used to it. Alam nila itong mga bagay na ito. At ang madalas kong problema, ang tanong sa akin lagi ng mga estudyante ko, Sir, anong nauna? Itlog o manok? Lagi nilang tinatanong sa akin. Because of the evolution theory, mga kapatid. Ano? So, therefore, sabi niya, my dear friends, as you always have obeyed, not only in my presence, but how much more in my absence, continue to work your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. So we must act according to the good purpose or will of God. For God did not give us a spirit of timidity. So kapag tinanong tayo patungkol sa ating pananampalataya, ano bang sagot nyo? How do you react, mga kapatid? No? How do you respond? Kapag tinanong kayo, Sir, ano pong pananampalataya nyo? Ma'am, ano po ba ang pananampalataya nyo? Tatahimik na lang tayo? Sasabihin na lang natin, katulad mo rin, naniniwala ka sa Diyos, naniniwala rin ako sa Diyos. Pareho tayo ng pananampalataya. Ganun ba sagot natin? Kristiyano? Ano pong Kristiyano? Born again? Pentecostal? Ano pa ba yung mga Kristiyano na yan, mga kapatid? Ano kapag sinabing Kristiyano? Alin nga ba sa mga bagay na ito? Pero sabi ng Panginoon, o sabi ni Pablo, hindi tayo binigyan ng Espiritu na para manahimik na lang. Kundi sabi niya, the Spirit of God gives us the power to love and to have a self-discipline. So simple lang pala, we answer questions through love and through self-discipline. Huwag naman na dumating sa atin na aawayin na natin yung ating mga kausap just to stand o para lang maitayo natin yung ating pananampalataya. Sabi nga po ng Juan, God is in us, He is at work in us, and therefore, we must not fail or falter in life. Ito, nakakatawa mga kapatid. Meron akong ka-teacher, hindi ko na mapagitin yung pangalan. Tawa ko ng tawa, nagkakwentuhan kami, kasi simple lang yung problema niya. Ang sabi niya sa amin, buti pa, mas masarap pa ma-heartbroken ka kaysa magkaroon ng Beckett. Sabi niya, noong Thursday, kasi kasama ko siya, may binili kami mga gamit sa school. So magkasama kami ng Wednesday evening. Namili kami ng mga gamit sa school. Tapos Thursday, nagulat ako, hindi siya pumasok. No? Kasi pareho kaming mathematics teacher, so hindi siya pumasok. Friday, hindi siya pumasok. No? Sabi niya, nung Thursday, Friday, Saturday, Sunday, optimistic pa siya, nagagaling agad yung beke niya. And he prays to God na sabi niya, kaya ko to. No? And then, Monday, nagising siya, dalawa na yung beke niya, mga kapatid. Alam niyo ba kung anong narinig niyo sa kanya? O maririnig sa kanya? He was cursing God. Ang sabi niya, bakit mo binigyan ng ganitong problema? No? Sabi niya, mas maigi pang ma-heartbroken kaysa magkaroon ng beke. Mas gusto ko pang mamatay kaysa magkaroon ng beke. Sabi ko, beke lang. No? Beke lang, sabi ko, paano pa kaya yung mga taong merong cancer of the bone? May mga cancer. Ano pa kaya yung nasa isipan nila? Kung ganoon yung uri ng pananampalataya na meron tayo. Na umarap lang tayo sa simpleng problema, then we fall. Sabi nga niya, but God didn't give us a spirit na madaling bumagsak. It is our strength. God is our strength and we must not fall. Sumunod po, mga kapatid. At malapit na po tayo matapos. God is our God and we must not fight. Ano kaya gusto niya sabihin dito? Ang Diyos ay ating Panginoong Diyos at dapat hindi tayo lumaban. Ano pa kaya ang paglaban ang hinihingi niya dyan? Basahin po natin. Sabi niya, come and see the works of the Lord, the desolation He has brought on the earth. He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in all the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see the works of the Lord. See what He has done on the planet Earth. He alone is our God. Sabi po ng isang entomologist,
Ano po yung entomologist, yung mga taong nag-aaral patungkol sa insekto? Ano po? Entomologist. Ano po? They estimate, sabi yun ng isang entomologist, ang estimate ng isang insect o ng insects, ilan pong species meron ang insekto? Sa mga nagbabasa po, ano? O mga nanonood ng sa Channel 11, meron na po yung about the study about the insects. Sa gabi yun eh. Saturday ng gabi. Tagalog po yun. Ano po. Ang sabi po niya, merong 5 million species of insects. Ang dami, ano po? 5 million species of insects. Iba't ibang species ng insekto. At tanong niyo po, no, ilan na ba ang napangalanan? Doon sa 5 million na yun. Ilan ang merong mga ipangalan? 300,000 lang po. 300,000 lamang. Species of beetles alone, no po. And that's a lots of bugs, sabi nga in the world, no? At sino sa inyo ang gusto ng mga insekto, mga kapatid? Maliban kay Don na nag-aalaga ng tarantula at saka na scorpion, no? Sino ang mahilig sa insekto dito? Ipis, daga. No? Bulate, no? O, may nakita po ako, no? Sabi ng isang entomologist, yun daw bulate, mahirap daw po yung sukatin. No? Kasi na-stretch tapos lumiliit. Pero ang pinakamahaba raw po is 30 meters. Wow! Haba, ano po? At yun yung nakikita nyo yung mga night crawlers. Alam nyo ba kung gaano sila kalaki? Halos, eto po, 2 daliri yung laki nila. Pinakikita sa TV. Yung mga bagay na yan po. So, we know, ano po, na itong mga bagay na ito didn't just exist because of the evolution. Itong mga bagay na ito hindi lang dumating dahil merong evolution. God created even the bugs. Kahit na yung mga maliliit na insekto na ito. So, question mga kapatid. No? Who among you can make a Grand Canyon? Who among you can speak to the Everest? And can speak to the Everest and sabi niyo, Everest exists. And who among you can speak to the stars in the universe? And they can multiply billions na ba? Can you create a bug? Can you create human being? Can you create an animal, mga kapatid? Sino dito ang pwedeng gumawa nun? Wala po, di ba? Then stop playing God. Stop playing God, mga kapatid. In 2003, there is a movie titled Bruce Almighty. Sino po nakapanood nun? Maliban sa akin, dalawang beses ko po napanood din. Ano? Nakakatawa si Bruce doon, no? Kasi nga, anong ginawa ng Diyos? Nagpahinga muna siya, no? The absent of God. Nagpahinga siya. Si Morgan Freeman yung pongpan, no? At si Jim Carrey yung si Bruce. So, no? Dahil sa tamad si Bruce, ano yung kanyang ginawa, no? Lahat ng mga prayer request, sabi niya, yes to all. Pinindot niya sa computer niya, yes to all. So lahat ng yung mga may nanalo sa loto, yung mga magnanakaw, ninakawan, yung mga kapitbahay na pinapanalangin nila, sana masunugan yung kapitbahay ko, nasunugan, sana mamatay na yung kapitbahay ko, namatay na yung kapitbahay nila. Kasi ni-yes to all niya eh. Tapos ano pa yung nakakatawa niyang ginawa, dahil lamang gusto niya ng romantic night, hinila niya yung moon, tapos lumubog ang Asia. Lalo na yung Japan, dahil mababa sila. Lumaki yung alon. So, can you offer, if God will offer you a 1 week, mga kapatid, 1 week for His job, can you do a good job? Can we do a good job? Kung bang bibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng 1 week, ano po yung priority natin? If God will allow us to be God for 1 week, ano po ang ipa-priority natin, mga kapatid? I always pray, sana, sabi ko, my kids, my students, could be a Christian just like me. I always pray to the Lord, na sana, sabi ko, when time comes, my students become teenagers, they would be a Christian just like me. Knowing the Lord, serving God, reading their Bible, deep in their heart.
understanding the Word of God and following what God wants us to do. So, can you imagine playing God, mga kapatid? Ako po, natatakot ako dahil ako nga mismo, timid na ako sa sarili ko, maiyain na ako sa sarili ko. Kung minsan, I would not speak kung hindi ako tinatanong. Kahit sa work po namin, kapag binubulyawan na ako ng aming, o sinisigawan niya na ako, pinagagalitan niya na ako, hindi ko ipinaglalaban yung sarili ko. O hindi ko, I didn't answer back. Kaya nga sabi sa akin ng aming my favorite son. Hinasabi sa akin ng aming principal, this is my favorite son. He didn't answer back, lalo na kapag galit na ako. Pero isa lang ang lagi yung hinahabol, mga kapatid. Kapag tumahimik na silang lahat, and that is the time that I preach. So, no one, wala sino man sa atin could play the role of God. So sabi niya, stop. We must not fight God. Yun ang gusto niya sabihin dito. We must not fight God. Sana sa ating mga buhay, mga kapatid, we will not wrestle with God. Hindi natin nilalabanan ng Panginoong Diyos. We must let God be God in our lives. And let us follow what He has commanded to us to do. Lagi tayong manatili na meek, gentle, na anak ng ating Panginoong Diyos. We must bow before Him, and every time na meron tayong pagkakataon that we could exalt the name of God, then let us exalt God consequently. And then we must stop playing God in our own lives. Tigil na po natin yung mga kapatid. Na kapag sinabi ng Diyos, come before me, let us worship. Then let us come and worship God. And the time that is allotted to us, mga kapatid, sa oras natin pinag-usapan. And then, when the church is asking you to have a Bible study or a midweek service, then come, and let God rule our lives. Tanong ko lang po, mga kapatid, how many of us opens our Bible on a daily basis? Except po sa akin, kasi mangangaral po ako. That is my duty to you and my duty to myself, my duty to God, to read and study my Bible. Pero how many of us, mga kapatid, kahit nasabihin natin once a day lang, or we spend 2 to 5 minutes reading our Bible. So sana po, mga kapatid, let God rule our lives. And our daily lives, mga kapatid, let us stop and then let us open our Bible. Ang Bible naman po, hindi mahirap abutin, di ba mga kapatid? Kasi nasa cellphone na siya. Sana mabasa natin siya, mabuklat man natin, man lang natin, maski 3 to 5 minutes on a day po, mga kapatid. Nakakatuwa, mga kapatid, lalo na kapag meron kang devotional book. It strengthens us na kahit anumang bagyo, kahit anumang suliranin ang dumating sa atin, alam natin na nandyan ang Panginoong Diyos. Huwag sana tayong maging ano tawag nila doon? Guilty sa bagay na ito. Huwag sana tayong maging guilty na tumatawag tayo sa Panginoong Diyos na Lord, Lord, pero hindi naman natin ginagawa yung kanyang gusto para sa buhay natin. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Para sa akin, you are an encouragement. Your presence is an encouragement to me bilang isang mangangaral. And let us open our Bible daily. Kahit na paminsan-minsan lang po. Tandaan po natin ito, Psalms chapter 46. Galing po yan sa preaching ni Steve Shepard, yung mga ilan sa mga ideas hinirap po sa kanya. So let us respond our faith with love. We will not be fearing, and we will not falter, and we will not fight with God. Good morning, and God bless you all.